a warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga. So, ayan po, nako, mukhang nagkatotoo na nga po ang kinakatakutan ng mga DDABs. Iyak kayo ngayon, hinuli na si Digong. General, good morning, Raul po. Ano pong, sir, give me plano lang. Wala sir, salubungin lang namin sir. Yung warrant, sir, sa Hindi Serbia. sir, may taga-PCTC, may Ah. taga-Interpol. Interpol. Yes sir. So kayo ang lead, sir? Yes sir, yes. Kumusta ka, sir? Hindi mo pwede Sige, sir. Yan nga po sa ating paunang video ay sinabi ni General Torre na meron siya pong kasama na PCIC at Interpol. Naku, susunduin daw nila si Digong, sasalubungin. At makikita nyo po dito sa susunod na video na kasama po dyan sa mga sumalubong kay Digong ang mga taga-DOJ. Akin yan. Lakad yan. Sir, hindi po. Doon na lang sir. As a grade sir, as a grade siya kanina. Sige po. Wala naman Yes sir. Yes, Mr. President. Paano ba yan? Di totoo pala talaga na meron na pong huhuli kay Digong. Kasi bakit kasama ni General Torre ang mga taga-Interpol? Andyan din ang mga taga-DOJ. Nako. Tapos, ito po. Ito po yung komosyon doon sa NAIA Terminal 3 na kung saan ay hindi po pinapasok si Bongo at ang doktor daw po. Nitong si Digong nasasalubong sa kanya, hindi po sila pinapunta doon sa tarmac. Hindi nila nakita si Digong. Abogado ni Presidente. Hello? Ma'am? Mga abogado. Hello? More again? Dito yung mga abogado Sabi kanina ni General Malville na makasama kami. Opo, kumayag naman po si General Marbil kanina. Oo, sinabi ni General Malville kanina. Hindi pwede pumasok. Nandito po kami ngayon, mga abogado, ni dating Pangulong Duterte, at dito rin po yung doktor niya. Alam po, hindi kami pinadaan. May instruction po si Ruth, no? Hindi kami papasukin. Constitutional right po yan, yung medical, nandito yung mga doktor. Doc Agnes? Bakal Ito yung mga doktor nila. Schedule for procedure po si former President Duterte. Kaya lang, ayaw kami papasukin din si abogado. Under instruction yun sila make it up record we are being prevented from proceeding to see the President because the guard is under instruction not to allow us to see him. Ulit yun. I know. You working Kanina, sabi ni General Malville, pwede ko samahan eh. Sinabi ni General Malville sa akin, sasamahan ko siya eh. Dito sa coaster. Bakit nag-iba? Bawal po, ma'am? Yung bawal kayo? Ilak lang po yung pinto. Yun lang po yung tinanggap ng instruction. You are under instruction to prevent anybody from seeing the President. No po. Ang instruction po sa amin ay to secure the door. Close lang po, sir. I-close lang po. Kahit ano po mangyari, i-close lang po. Mas ka ng mga abogado. Abogado mismo yun. Hindi ko na po dadagdagan, sir. Tapos mga Instruction. Sino ang nagbigay sa inyo instruction? Yung mga... Who
Who is the particular person who gave the instruction? Ha? Authority. Sino authority? Mga security officer din po na sir, then yung above din po sa sumusunod po. Abogadong doktor, hindi ba? Ibang klase ng review natin, hindi na ito demokrasya. The basic constitutional right of a person is being deprived. Being denied. Ayun si Torre. Ayun si Torre. Ano ba? Papunta na rin ba? Dito. Meron kami ng agreement eh. Hindi ba talaga pwede papasukin, boss? Kahit mga abogado lang ni Doktor. doktor? Abogado, doktor. Kahit yun lang, boss. Ayaw daw, doktor. Constitutional right yan ng bawat Pilipino. Importante po ang kalusugan. Dating Pangulo, 80 years old na po siya sa March 28. Malis na. Malis tayo. Wala tayong magawa dito. Kalis na po. Kalis na daw po. As usual, nagpa-victim effect na naman ang dakilang alalay ni Digong na si Bongo. Aba alangan namang papasukin ka dyan. Kahit na senador ka, hindi ka pwede dyan. Diba? Merong mga sinusunod na rules, ground rules dyan po sa airport. Hindi porke kay senador, magpipilit kang pumasok dyan. Walang nilalabag na batas dyan. Diba? Sumusunod lamang sa kautusan o rules ang mga taga-airport. At syempre, kahit na kay senador, kailangan mong sumunod sa rules ng NAIA. At saka isa pa, bakit kailangan ni Digong ng doktor? Ang lakas-lakas nga, nakarating pa ng Hong Kong. Kung yan ay may sakit, marami palang sakit, bakit pumunta pa ng Hong Kong? Yan kasi ang mali nyo. Dapat pinapunta nyo na ng China, hindi nyo na pinauwi. Naniwala kasi kayo sa mga balita na walang warrant of arrest. Syempre, secret yan, hindi yan pwedeng i-publicize. Syempre nga naman, kung aaminin nilang may warrant of arrest na hawak ang Interpol, edi syempre hindi nga naman uuwi si Digong at madidiskarel ang kanilang paghuli dito. Dito po sa next video, makikita nyo naman ang pag-iyak ng mga DDFs. Iyak ang mga DDFs dahil detong si Digong hindi nila nakita. Bakit kaya? Tuluyan na kayang hinuli or inescortan lang ni General Torre? Panoorin po ninyo. Hindi namin alam. Hindi namin nakita. Marami po siyang sakit. Mag-80 years old na po siya. March 28, mag-80 years old na po yung matanda. Alam nyo, kawawa. Alam mo, Kawawa yung... ko alam kanina, kausap ko si General Marbil. And sabi niya sa akin, bilang counsel ni President Duterte, isasama ko doon sa Coster kung dadalhin siya sa krame.
Ngayon, hindi mo kami sinama. Pinawalan kami sumama. And that is his constitutional right to a legal counsel and even an immediate medical assistance. Kaya ang laki paglabag nila. Oo. Dating Pangulo kayo, nasa krami po ba ngayon si dating Pangulo? Yun ang sabi sa akin ni General Malbil. Saan si General Marvin po ang kumuha? Siya ang kausap ko kanina nung pagdating ko dito. He was arrested by the jail. Siya pa nga nagpakilala sa akin kay Ambassador Lacalinaw, yung may hawak ng alleged warrant. Pero tinignan ko, wala namang warrant of arrest dun eh. Pero may Oo. ano yung document? Ha? Ano yung sinarg, sir? Document lang. Oo. Nakalagay lang ng document na there is an order regarding President Duterte, pero there is no warrant of arrest. Ano yung nakalagay, sir? Ha? Document, ano yung nakalagay? Basta ko lang, it's just plain document na nakalagay ang pangalan ni former President Duterte at sinasabi doon, age niya, anong residence niya. So tinanong ko sa nasa ng warrant of arrest, sabi niya nandun. Pero hindi pa naman pinapakita. Bato ni Presidente, kung ano yung bala, kung ano yung gagawin, if this happens, May mga abogado po siyang kasama. Si former Secretary Medialdea at iba pa, no? So, antayin na lang po natin. Importante sa akin dito ngayon ang Doc Agnes, importante sa amin yung kalusugan ni Pangulong Duterte. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan at yan naman po ang pinangako ko kay Pangulong Duterte, yung tutukan ng kanyang kalusugan, sa kanyang pagtanda. Nakita niyo siya? Hindi ko po nakita. Nakita ko lang sa video kanina. alam niyo po kung saan dinala. Hindi pa namin alam. Yun po ang aalamin pa namin ngayon at hahanapin namin. And of course, sumusunod naman sa batas si Pangulong Duterte. He is 80 years old na po. 80 years old na po si Tatay Digong. At ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. Surprise ba kayo, sir, dito sa arrest na ginawa ng PNP upon arrival? In-expect na po natin to. Marami na po kaming naririnig ng mga nakaraang araw. Sabay po ba kayong dumating? Hindi po. Hindi nga ako pinapasok dito eh. Okay. Actually, pinagbawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawi yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Hanggang VIP, sir. Hindi kami pinapasok. Hindi kami, yung mga doktor niya, kasama, dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan kong, manghinahon muna kayo, antayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyong lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas at maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Pakilinaw, anong estado ngayon? Inaresto o hindi? Hindi ko po alam. Hindi namin alam dahil hindi po kami pinapasok. So, upon arrival pa, sir? Upon arrival po. Hindi ko kami magkasama. Nagbalikan lang po ako nung overnight lang po ako. But he was taken at custody, sir? Nasa custody siya ngayon ng PNP. Saan po dinala? Nasa PNP na rin po. Pupuntahan na namin po. Hanapin namin Tatay Digong. Next video naman, makikita ninyo ang pagdating diyan ni Torrio na kung saan ay nako, mukhang sila po'y mga alalang-alala. At hindi po yata nila nakita itong si Digong o hindi po nila ito nakasama. At mukhang si Digong po at ang kanyang pamilya ay mukhang dumiretso na nga sa pagsundo nitong si General Torre at ng DOJ at ng Interpol at ng PCIC. So ano kayang dito, nangyari dito? Si Digong nga kaya talaga'y pinosasa na ng Interpol?
Baliwalayan, ang layo. Baliwalayan. Baba mo yan, baba mo yan. Nako, dito po sa susunod na video, makikita nyo naman po itong si Lorraine Badoy at si Philip Salvador. Naku, mukhang alalang-alala. Si Lorraine Badoy mukhang maiiyak pa. Iyak ang mga DDFs. Atras na, atras. TV naman, TV. Cellphone, nakaputi. Kaming baba naman o. Nakabuti pa rin. Wala ng cellphone. Kaming baba naman.
Nako, kung totoo po na itong si Digong ay napasakamay na ng Interpol at sinundo na ni General Torre, mukhang ano kaya, pinusasan kaya? Ano kaya nangyari kay Digong? Ano? Kasi wala pong nakapag-video pa eh. Nako, sigurado ko na mga DDFs po mag-iiyakan. At ang mga DDFs po, mangangarap na naman ng People Power 3. Ay nako, hanggang pangarap na lang yan. At ang inyong anito, ang inyong Panginoon, ang inyong poon ay hinuli na. Sinundo na ni General Torre. Still now, until now, hindi pa rin po kumpirmado kung si Digong ba hinuli or eto po ba ay nakauwi na rin sa kanyang bayan sa Davao City, kasi baka mamaya connecting flight lang, baka inescortan lang ni General Torre, di ba? Pero di ba, ito ang tanong. Si Digong nga kaya hinuli? Tama yung mga sinasabi natin, itong ating mga nakaraang vlog at sinasabi rin ni Sir Mike Abe, walang makakapigil kung sakali po na talagang ihain ng Interpol, tulungan ng ating gobyerno ang paghuli dito kay Digong sa kanyang pag-uwi mula sa Hong Kong. 'Di ba? At least nakapag out of the country pa si Digong. 'Di ba? Nakapunta pa siya ng Hong Kong, nakapag pamasyal pa sila ng konti doon. 'Di ba? Okay na 'yun, At least bago mahuli nakapamasyal pa si Digong. So abangan pa po natin ang mga update dito sa pangyayari na ito at patuloy po nating babantayan ang pagkakahuli. Tama ba hinuli? Ineskortan? Dinampot? Pinusasan kaya? Ano kaya nangyari talaga kay Digong? So abangan po natin ang update yan. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Iyak mga DDFs.